Kamusta po kayo? Ako po si Fe sa aming Bakuran Vlogs. Ngayon po ay magpuprune po tayo ng ubas. Nalagyan ko na po ito ng mga fertilizer bago ko po iprune. 1 month na po na mahigit after ko ma-harvest yung bunga. Kaya po na ihanda ko na rin po ito para iprune. Bago ko po ito iprune, nilagyan ko po muna to ng mga fertilizer. Unang linggo po ng paghahanda ko, ang nilagay ko po ay vermicast at saka cow manure. Ang mga sumunod po na nilagay ko na fertilizer ay complete fertilizer. Ngayon po pakikita ko sa inyo kung gaano kalago yung kanyang mga dahon. Nakalabas na nga po ito doon sa steel matting na pinaghaharangan dito sa basketball court dito sa amin. Kaya po ipoprune ko na para magbunga po uli siya. Pero bago po tayo magsimula sa ating pagpuprune, paki-like, comment, and subscribe po ang aking YouTube channel at huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ganyan na po kalago yung ubas dito sa aming bakuran. Kaya po kailangan ko nang iprune. Sayang naman po kasi yung panahon. Kung hindi ko ipuprune kasi aabutan to ng tag-ulan, masasayang yung mga bulaklak niya. Tingnan nyo po, lumabas na dito sa steel matting na harang dito sa aming basketball court. Kaya po, magpuprune na tayo para makapag-basketball din sila ng ayos. Tingnan nyo, umabot na po dito sa dulo yung pinaka sanga ng ubas. Ayan, kahit po dito sa baba, umabot na Ayan. Halos bumababa na po yung mga sanga. Kaya po kailangan ng iprune. Sa pagpuprune po natin, hahanapin po natin muna yung pinaka main na sanga. Ito, meron po siyang main na sanga dito. Ito po, ayan, main. Hahanapin ko po yung mga sumunod na sanga na nakakapit dyan sa pinaka-main. Yun po yung puputulin natin para doon lumabas po yung mga bunga, yung mga bulaklak. Ito po yung pinutol ko dati nung namunga to. Dito po ako nag-prune. Ito po yung pinaka-bunga niya. Ito. Kasi po kaya nandito pa yan, unti-unti po silang nahinog. Unti-unti ko rin kinuha, hindi ko na tinanggal yung tangkay nung pinaka bunga. Kaya po mula dyan, magbibilang po tayo ng 4 na nodes, tsaka natin puputulin. 1, 2, 3, 4. Puputulin ko po dito. Kapag magulang po na ganito yung pinakasanga nila, pwede po natin na itanim ito. Magulang po kasi to. Yan. Bali, puputulin ko lang po hanggang dito. Pwede na pong itanim. Kaya lang, huwag magkakamali lang na yung baligtad yung pagtatanim, hindi rin po talaga tutubo. Dahil malago po yung mga dahon nila, hindi namin namalayan, meron pa po pala na bunga. Ayan, naputol po, hindi namin sinasadya na naputol. Ito po yung bunga. Sayang nga lang po, pero okay na rin dahil marami naman tong kapalit after na ma-prune. Magbubunga po ito ng mas marami. Ayan po, talagang tinanggal na po namin yung lahat ng mga dahon. Talaga pong kakalbuhin siya para lahat ng nutrients niyan mapunta dun sa pamumunga nila. Yung mga dahon na yun na natira, hindi namin matanggal, kumapit po dun sa may lambat sa ibabaw ng bakod namin. Kaya yung mga nasa lambat, sobra pong titibay nung kapit nung mga sanga ng ubas. Ayan po. Tingnan nyo to, mula dito sa pinaka main na sanga, nagsanga po dito
Bumilang lang po kami ng 4 na nodes at saka po 1 inch. After na 4 na node, nagtira ng 1 inch at saka po kinat. Halos ganyan po yung ginawa namin sa lahat. Tapos tinanggal po namin yung mga dahon. Ayan po oh. Nagtira po ako ng mga 4 na node. Dito ko na po tatapusin yung aking video. Pasensya na po, pulang-pula yung mukha ko at pawisan dahil kakatapos nga lang po namin na mag-prune ng ubas doon sa likod. Mainit na, kaya dito na lang po ako magtatapos. Isang kwento lang po bago ko tapusin yung video na to tungkol dito sa naputol ko po na bunga ng ubas sa sanga na may bunga ng ubas. Habang nagpo-prune po kaming magkapatid, naalala ko, may napanood po ako ng video na pwede daw po pala na ang isang puno ng ubas, unti-untiin mo na i-prune para hindi ka mawala ng ubas all year round. Kung left side po na prune mo na at may bunga, pwede po sa susunod na buwan naman yung right side. Kaya po, after po nang magbunga naman itong left side, yun naman yung ipuprune mo para habang lumalaki yung bunga sa right side, nagbubulaklak naman po yung nasa left side. Akala ko po hindi totoo yon dahil magkaiba po ng variety yung napanood ko. Parang hybrid yung variety nung napanood ko na video. Hindi ko po alam yung ID talaga ng ubas na to. Kaya po, tinry ko lang naman. Pero, totoo po pala na hindi ka mawawala ng bunga ng ubas kapag unti-unti mong pinrune yung puno ng ubas mo. Yun nga lang po, hindi dadami yung bunga na unlike sa buong mga sanga ng ubas mo ipuprune mo. Kung konti-konti lang po yung ipuprune mo, yung unti-unti lang na pagpuprune, unti-unti lang din po yung bunga niya. Hindi ka lang nga po mawawalan ng bunga ng ubas sa bakuran mo. Pero kung gusto nyo po ng maramihan na bunga, yun, sabay-sabay nyo po na ipuprune. Hindi naman po ako expert pagdating dito sa pag-aalaga ng ubas. Sa totoo lang po, 1 year and a half ko pa lang po ito na inaalagaan. Pero mismo po sa pag-aalaga ko, doon ako natututo. Doon ko nalalaman yung kakayanan ng puno ng ubas. Sa pag-aalaga po, dilig lang tsaka fertilizer. Pero hindi ko alam na pwede din po pala yung ganon. Na unti-unti kang magpuprune. Ayan, hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe everyone. God bless.